We're on here. Welcome to your favorite evening program every Thursday. This is Staying Alive. Kamusta kayo? Saan na kayo nakatira? Ano nang address nyo? Are you still living in Digital Babylon? Or paalis na kayo? I'll see you tonight in 3, 2, 1.
Blessed Thursday evening, Team Focus! Yun, medyo nag 3, 2, 1 tapos additional 30 seconds. Yeah, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to... Ay, ang ingay nyo. Ingay itong dalawang nasa screen na to, ha. Parang medyo sabog. Yeah, magandang gabi po sa inyong lahat. At medyo, alam nyo talaga, pag umuulan, talagang lahat na-apektuhan, pati tao. De, joke lang, de. Masama kasi pakiramdam ni Sir Romer. Kayo naman eh. Masama pakiramdam ni Sir Romer. May lagnat yan si Sir Romer. May lagnat ka ba? Lagnat. Sir Romer? Lagnat? Aray! Yak. Narinig mo. Malala mo sa sound card dyan, Repa. Well, once again, Sir Dominic, magandang gabi. At sa lahat ng mga nasa Facebook Live na sumusubaybay po ngayon. And last minute na lang talagang gagawa ba ang Diablo, no? Talagang ayaw niya kayo paalisin sa ayaw niya kayong paalisin sa inyong pangungupahan sa Digital Babylon. Yan, kaya it's time to change your address na, Team Focus, and better watch this program at ako'y naniniwala that this will be a great help. Shout out North, South, East, and West corner of our church, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyo lahat, and of course to our international viewers, magandang gabi sa inyo po lahat, or should I say, a blessed what time it is sa inyong lugar. At sa lahat ng mga areas, stations, Google Meet stations natin, marami na ba tayo nasa Google Meet stations, Sir Romer? Baka pwede pati yun, kaway-kaway muna. At ganoon din sa ating mga studio live audience. Muntik nang makita yung studio live audience natin, ano? Yan. Yan, kaya shoutout. Mukhang hindi pa handa dun sa unang off-cam na. Yan. Kaya shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga nandiyan dyan sa ating Google Meet. At magandang gabi sa inyo lahat. Of course, shoutout sa aming area, Southeast Family. At dyan sa tribe of, ano ba yan, God? O halo yan ng Dan tsaka God? Halo ng Dan tsaka God. Yan, Dan God. Yan. At shoutout sa inyo dyan. And of course, Chosen Generation and young people ng aming area. Shoutout sa inyo. And shoutout din, syempre, sa aking mahal na asawa. Nandiyan ngayon sa PSS office. Kasama si Ate Arabil at si LG. At sino pa ba yung mga nandoon? Yung mga ng ID. Ay, ayos na ID natin. Ayos na, gawa na. Gawa na yung ID natin. After so many years. Yes, no. After so many years, talagang ngayon na tayo ka-ID. Yes. Pakilakasan nga yung mic ni Sir Dominic, please. Yan. Kaya sa lahat, no? Sa lahat ng mga PSS students ay abangan ninyo ang ID ninyo sa Monday. Yan. Kaya abangan ninyo yan. Alright. So once again, magandang gabi, Sir Dominic. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi ulit, Team Focus, Sir Maki. Magandang gabi po. And of course, shoutout nga pala sa mga young people, lalo na sa grupo ko sa Trusted Timothy. Magandang gabi sa inyo. And of course, sa mga young people dyan, nakikita ko dyan sa station, unti pa lang, tatatlo pa lang sila. Hindi, aapat pala. 1, 2, 3, 4. Yan, shoutout sa inyo dyan. And of course, shoutout din of course sa mga sinenta ko ng link kay Trixie and kay John Devs. I hope kayo ay nananatiling nanunood. Man. And lastly, kay Mami. Shoutout sa Amy. Yan. Amen. Yan. So again, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, ay nandito na tayo. Patapos na tayo, Sir Dominic, sa ating lesson. Amen. Kaya I am praying na itong lesson natin ay makatulong sa inyo sa pagpalit ninyo ng address, no? At sabi ko nga sa inyo, Team Focus, bilang isang kabataan, huwag nyo hayaan na manatili kayo dyan sa Digital Babylon, sa address nyo na yan. Pwede naman kayong lumipat ang tirahan, eh. Di ba? At huwag din kayong mangungupahan. Yes, Mahirap sir. yung mangungupahan. No? At kaya sa lahat ng mga Team Focus, I hope that you will listen carefully and patapos na tayo dito. At ano na ba to? Third week na ba to? No? Third week na. At alam ko, ilang Thursday ba ang 5? 4? Kasi parang 5 Sunday ang July eh. Amen. Yon. So, tingnan natin. Kasi sayang eh. Pag hindi maganda nito, tayo. Meron pa, Sir Dom. 5 nga. Dalawa pa. Dalawa pang balitaktakan ito. Amen. So, kaya I'm hoping that you are enjoying sa lahat ng mga Team Focus na nakikinig ngayon. Of course, syempre, meron tayo dito mga
kasamang mga live studio audience natin, no? At ito yung mga nabibigyan ng t-shirt na pag nasa studio. Yes. Iyan nyo, susurpresahin natin sila. Man. No? Gugulat sila pag upo nyo dito, may t-shirt na kayo. Oy. Yung mga nasa Google Meet, pumunta kayo dito. Alright, once again, Sir Dom, tuloy-tuloy tayo. Bigyan natin sila ng recap sa mga napag-usapan natin last Thursday. Amen, Team Focus. Magandang gabi ulit. And this is... Gusto ko. Recap last Thursday. Parang rewind Yo. Amen. Team Focus, ang wala tayong pinag-usapan, living in digital Babylon. And of course, ang ating main text, Proverbs chapter 30, verse 11 to 14. Okay, pinag-uusapan natin dito, maraming kabataan ngayon namumuhay sa digital Babylon. 'Di ba? Nung unang episode, pinag-usapan natin doon yung digital wisdom. Okay, dahil sa digital wisdom, tayo ay nagkakaroon ng crisis saan? Sa authority. And of course, pinag-usapan natin last week, of course, tayo ay nagkakaroon na ng crisis sa authority. Maraming kabataan ngayon, dahil sa namumuhay na tayo sa digital Babylon, karamihan sa atin, sabi nga ni Sir Maki last week, bihasa. Di ba? Masyado na, alam na kung paano i-reset, alam na kung paano, paano galawin, or paano gumamit ng cellphone. Cellphone lang. Okay, paano gumamit ng cellphone, kung anong apps yung gagamitin, or whatever it is na ginagawa ng mga tao dyan sa cellphone, palagay nila, they know everything. So, knowing their cell phones or the media, kasi syempre alam nila kung ano yung ilalagay sa social media, so alam nila kung paano kumuha ng likes. So, young people today, they think na they know life. Pero hindi yan ang buhay, Team Focus. Okay, binigyan tayo ng background, maraming background sa binigay sa atin ni Sir Maki last week. Yung Babylon sa Bible, Team Focus, diba? Nung unang panahon, nung hindi pa panahon ng Babylon, ang malakas ay Egypt. Pero nung dumating na ang Babylon, yan, sobrang advanced. Okay, mas talagang kumbaga parang talagang malayo sila. Yung advancement nila mas malayo sa meron ng Egypt. Kaya anong meron doon? Anong sinabi sa atin ni Sir Maki last week? Nandun yung mga teachers, yung mga scholars, nandoon yung mga colleges. Kaya 'di ba, marami doon na maraming kung aaralin nyo, balik ko lang din na sinabi ni Sir Maki, 'di ba? Kaya marami doon mga princess, mga prinsipe ng bawat nation kasi alam nila pag doon sila nag-aral, marami silang matututunan sa Babylon. So, they are advanced. Now, ang dinagdag pa doon ni Sir Maki, dahil sa masyado na silang advanced yung Babylon, okay? Akala nila they can live without God. So, naintindihan, Team Focus. So, doon pa lang sa sinabi ni Sir Maki, dapat alam na natin kung saan patungo yung natin. Topic natin, Team Focus. Ganun din ngayon ang Team Focus. They think because they know their cell phones, alam nila kung paano manipulahin ang social media, they think that they know life already. So ngayon, ang hindi nila napapansin, ang hindi kayang timbang, ang hindi, tawag nito, di ko alam kung paano gamitin yung basta ang hindi napapansin ng Team Focus ay yung ito nga, cultural shifts. Yan, Team Focus. Cultural shifts. So bago ko ituloy, may nagbigay ulit sa atin ng background si Sir Maki. Cultural shifts. Ano yan? Pagbabago ng kultura. Yan ang isa sa mga bagay kung bakit hirap na hirap sumunod ang nation of Israel sa Diyos. Bakit? Kasi maraming sumasakop sa kanila eh. Pag may sumakop sa kanila, makakataka sila, mananalo sila. After few years later, may sasakop na naman sa kanila. So, pabago-bago ang kultura nila. So, ngayon, dahil sa pabago-bago ang kultura nila, hindi na nila alam kung ano yung susundin nila ngayon. So, pabago-bago, Focus. So, ngayon, ano nangyayari sa kanila? Dinugtungan na ni Sir Maki. Instead na ang pananampalataya nila ay driven ng conviction, nagiging traditional faith na ang kanilang pananampalataya. So ngayon, Team Focus, diba? Cultural shifts ang magdadala sa atin sa traditional faith. Okay, ano yung sinasabi na traditional faith? Bugso ng damdamin, dala ng feelings na hindi na dala ng natututunan natin mula sa salita ng Diyos. So, in other words,
parang yung ginagawa, hindi pala parang, sorry, tanggalin niyo yung word na parang. Ang ginagawa na ng young people ngayon, namumuhay tayo sa parang tama. Yan, naiintindihan natin focus. Palagay natin, tama yung ginagawa natin. That's why, pag punta tayo sa church, akala natin, pag umalis tayo sa church, tapos pinagpatuloy pa rin natin ang pamumuhay sa digital Babylon, we are still living the good life. Pero ngayon, Team Focus, ang hindi natin napapansin, Team Focus, ang ginagawa sa atin ng digital Babylon is we struggle with our, nahihirapan tayo tuloy na sumunod sa salita ng Diyos. Just like the Israelites. Dahil sa pabago-bago, yung rulers sa kanila, ganun din ang kanilang conviction, pabago-bago na. So ano ngayon ang ginagawa sa atin ng digital Babylon? Wala nang ibang ginagawa sa atin. Dinugtungan ko na, sinabi ko last week, we feel proud ng ginagawa natin. Kasi marami nagla-like sa mga post natin eh. Right. Diba? Marami nagla-like, lalo na pag feeling natin puro heart or care, whatever it is na reaction dyan. Diba? Kahit saang pang social media ang platforms ang sinasalihan ninyo, pinupostan ninyo, feeling natin na talagang marami na tayong tagasunod. Pambira, kakaiba rin. Pero ang hindi natin napapansin, Team Focus, ang ginagawa sa atin ng digital Babylon, it creates fake intimacy. Okay, fake intimacy. Nagki-crave tayo ng connection, samantalang yung connection na kailangan natin ay wala nang iba, kundi nasa bahay na natin. Yung magulang natin. Dapat dyan ang mas magandang connection mo, Team Focus. Hindi yung nandyan sa social media mo. Okay? Dyan at higit sa lahat, ang the best na connection na dapat meron tayong mas magandang connection ay wala nang iba kundi sa Diyos. And yan nga, di ba? Fake intimacy. Naghahanap tayo ng bagay na peke naman. Di ba pinaulit-ulit sa atin ni Sir Mac last week, hindi lahat ng nasa internet ay totoo. Fake nga eh. Right. Fake intimacy. At higit sa lahat, yung sinabi na word natin last week, ang nangyayari tuloy sa maraming Team Focus ngayon, dahil sa tayo ay namumuhay sa digital Babylon, namumuhay na rin tayo saan? Sa pantasya. Fantasy. So akala na natin, namumuhay tayo ng totoong pamumuhay, pero ang nangyayari ngayon, Team Focus, namumuhay tayo sa pantasya na lamang. Puro na lang dala ng imahinasyon. Kaya yung ini-imagine natin, we strive to reach that in fantasy, pero hindi natin alam, wala naman talaga tayo sa level na yun. At hindi tayo dinadala ng Diyos sa level na yun. So ngayon, Team Focus, remember, okay, ang higit sa lahat na ginagawa sa atin ng Team Focus, confusion. Confusion. Confused. Just like the Israelites, dahil sa bago-bagong kultura, confusion na rin tayo. Confused na rin sila. Confused na rin ang kabataan ngayon. Confusion na rin tayo. Confused na rin. Confused na rin ang young people. Hindi na nila alam kung susunod sila doon sa social media, susunod sila doon sa napanood nila na 30-second video. Yeah. Hindi sila susunod doon sa nagpalaki sa kanila ng 20 years. Diba? May mga 20 years old dito. Pero mo, nagpalaki sa'yo ng 20 years, so susunduin mo yung 30-second video kaysa dun sa nagpalaki sa'yo ng 20 years. Imagine that, Team Focus. Kaya yun, balik tayo doon sa sinabi ni Sir Maki kanina, namumuhay na tayo sa traditional faith. Fantasy. Yan po, Sir Maki. Yeah, alam mo, Sir Dominic, gustong-gusto ko yung sinabi mo ng point na yun eh. Yung, namumuhay ka, in fantasy. Yan ang, alam nyo kasi, Team Focus, yan ang pinakamalalang problema na hindi nakikita ng mga tao ngayon. Na kasing edad din nyo, Team Focus, mga teenagers. Yung, etong mundo na ito ay tinutulak kayo na mamuhay sa fantasy. Tingnan mo, akalain mo, paniwalain mo yung sarili mong pogi ka. Hindi, totoo, di ba? Totoo naman eh. Hindi, wag kayong masaktan muna sa akin. Wag muna kayong magalit sa akin. No? I mean like, bakit ko sinabing paniwalain mo yung sarili mong pogi ka? Ba may pupogi pa ba sa'yo? Hindi, seryoso, di ba? May pupogi pa ba sa'yo? Tanong ko sa'yo. Kailangan mo, ano ibig sabihin? Sir, ano ba pinopoint out mo? Gulo-gulo mo anong pinopoint out ko? Bakit sa tingin mo ba nagkamali ang Diyos ng paglikha sa'yo? Bakit kailangan mo pang kopyahin yung mga influencer na nakikita mo?
Bakit kailangan mo pa kopyahin yung gupit ni ganito? Eh kung gupit ni Jairo na lang ang kopyahin mo, mukha ka pang eraser. Diba? Oh, diba? Bakit kailangan mo pa kopyahin yung itsura, ugali, pinakamalala, Sir Dominic? Diba? And then, pag nakopya mo ngayon, nakuha mo yung buhok, nakuha mo yung pormahan, ang tanong, nabago ba mukha? Pero kung umasta ka, parang ikaw na rin yon. Anong tawag doon? Pantasya yan, kapatid. O, tinan mo sa mga babae. Ang taas-taas ng dignidad mo. Kakasunod mo sa mga napapanood mo. Sama ang gaganda yung sinabi ni Sir Dominic eh. Yung nagsalita, yung bumuhay sa'yo kung ilang taon ka man ngayon, isipin mo. Yung bumuhay sa'yo, ang kapalit lang nun, segundo. Di ba? Ang kapalit lang nun, akalain mo, yung nagturo sa'yo for 13 years, 14, 15, and 24 years, sabihin natin ganyan, yung nagturo sa'yo niyan, sa ganyang haba ng taon, pinalitan mo lang ng 30-second video. Tinuruan ka lang, 30 seconds lang katapat mo. Di ba? O, yan ang nagagawa if your address is still on Digital Babylon. Yun ang nakakalungkot na hindi nakikita ng maraming kabataan ngayon. Team Focus, alam nyo, sabi ko nga, the very purpose of this program is not to condemn you, but to wake you up. Amen. Marami nang natutulog at nananaginip na akala nila yun yung tamang buhay. Marami nang natutulog or nakikisleep over. No, di ba? Marami nang nakikisleep over sa Digital Babylon. Yan ang paborito yung terminology ngayon, sleep over eh. Sleep over pag uwi may apo. Ha? Kakaiba yun ah. Ano ba sabi ko? Sleep over. Paki-replay nga, paki-replay. Rewind, please. Grabe naman yan. Sure! Sorry, not sorry. Di ba? Pero ito tatandaan nyo. Alam mo, Sir Dominic, ang dapat na ma-realize nyo na meron sa nangyayari ngayon sa inyo, sabi ko nga is, the first one is the crisis of authority. Actually, dun pa lang, dapat kilabutan ka na eh. Pag yun ang authority ang nawala, ibig sabihin, wala ka nang susundin. Hindi, it's not about wala ka nang susundin, Sir Dominic. Ako, pag sinabi mong authority, kasi ang mga young people ngayon, ang natatakot, kaya takot sila sa authority, kasi nalo nila agad susundin, obedient. Allergy sa obedience itong mga ito, masyado. Diba? Pero alam nyo, dapat yung katakutan doon, it's not the obedience part. Alam mo kung anong dapat nakatakutan nila doon? Yung mawala yung gabay. Abay, mahirap pag wala kang gabay. Hindi mo alam kung sino ang susundan mo, hindi mo alam kung sino ang kakausapin mo, kasi wala na, parang halos lahat, wala ka nang pinansin. Alam mo ba, Sir Dominic, isa yun sa mga pinapasalamatan ko sa Panginoon that I have a parents, no, nung buhay pa si Ma'am Lerma, meron akong magulang na siyang naggagabay talaga sa akin. At higit sa lahat, meron akong pastor na talagang naggagabay sa akin, na talagang sa biyaya ng Panginoon, it's only by the grace of God na hindi siya nakukuha doctrinally, emotionally, at higit sa lahat, meron akong proud akong sabihin na sa biyaya ng Panginoon, meron akong isang pastor na hindi nakukuha ng pera. Amen. Oh yeah, I'm proud to say that. CSI. Totoo yan. Yes, sir. Amen. Seryoso yun. Meron, alam nyo kung bakit lahat young people, tandaan nyo, sa mundong kinakabilangan nyo ngayon, lahat kayang bayaran ng pera. Even your integrity ay kayang bayaran ng pera. Especially if you young people are still living in Digital Babylon, tandaan mo, bayad ka. Wag ka masasaktan sa sasabihin ko. Pero nais kong sabihin sa'yo, yung kinokopya mo sa cellphone mo na itsura, bayad yan. Amen. Come In on. fact, bakit nila ginagawa yan? Kasi bayad sila. Yes, sponsored nga. Yun ang word eh. Yun ang word nun. Di ba? You see now, young Team Focus, teenagers na nakikinig ngayon, it's time for you to wake up. Gisingin mo yung sarili mo. Huwag mong hayaan na bayaran ka ng mundo na ito. Totoo yun. Totoo yung sinasabi ko. Kung bakit nila ginagawa yan, sige, wag silang bayaran ni Meta World Peace. Di ba? Pag hindi sila binayaran yan, you think gagawin nila yan? Hindi akalain mo, gawin mo yung, sorry for the word, pero sa kolokyal na pananalita, gawin mong loko-loko yung sarili mo sa harap ng camera, kaya mo ba yun? Gawin mong katawa-tawa yung sarili mo sa harap ng camera, gagawin mo yon?
Amen. Come on. In fact, ayaw nga ng normal sa isang tao na ayaw nilang mapahiya eh. But for the sake of what? Money. Oh, gagawin nila. Sabi ko sa inyo eh, lahat kayang bayaran, Sir Do. Alam mo, yan ang hindi nakikita ng maraming team focus ngayon. Ang nakakalungkot sa buhay ng isang kabataan, kopya lang ng kopya. Kopya lang. Again, ulitin ko, lagi kong sinasabi ito, sa lahat ng programa natin, hindi tayo nangungundi na ng tao. Wala kaming nakitang chat ni Sir Dominic, wala nagsumbong sa amin, kaya namin naisipan tong topic na ito. Wala kami nakitang post, bagamat may nag-send sa akin, may 4th year na naka-short. Oy! Ha? Ano ba? Ano, bakit? Parang alam ko yun ah. Ay, sorry. Parang nakita ko yun. Ngayon, pero hindi namin naisip itong topic na to. Again, sabi ko nga sa inyo eh, from the very beginning, nananalangin ako. Sabi ko, Sir Lord, please Lord, sabi ko, bigyan mo ako ng topic. Kasi, alam nyo, young people, pag tumingin ka sa social media ngayon, puro bata. Puro bata, even at the junior age, salamat na lang sa Panginoon, meron tayong junior church. Bakit? Kay pambira, Sir Dom, on that young age, makikita mo kung paano mandamit yung babae na yun. Siyempre, sa ganong edad niya, kakalakihan niya na yun. Pag lumaki yun, ay, tapos na usapan. Di ba? Pag lumaki yun, another na naman na maglalakad yun sa kalsada na halos wala ng damit. Meron na naman isang lalaki na maglalakad na hindi na bago ang kilos. Bakit? Tapos pag tinignan mo dyan, mukha siyang matabang, pero pag kinumprunta mo naman, aroy, Pasipiko Palaypay. Oh, di ba nandoon, pambira, di naman po, itsura ko lang po yan. Paano ka hindi mapagbibintangan na ganyan? Ganyan na itsura mo. Di ba? Pero kung titingnan mo, Sir Dominic, lahat yan ay nakatira sa digital Babylon. They think and they thought that they are greater than anyone. But the truth of the matter is, you're not greater than anyone, but you are so lower than anyone. Yan ang tatandaan mo. Kaya alam mo, tontuwa talaga ako doon sa terminology ni Sir Dominic noong nakaraan eh. Alam mo ano yun? Yung fantasy. Oh, di ba? Fake intimacy. Oh, bakit? Akalain mo, ano bang, pag sinabi nating intimacy, what intimacy is all about? Is all about your love, your passion. Na kung makikita mo ngayon, yung passion ng mga kabataan, it's fake. Amen. The love for the things are all fake. Bakit? O pag tinignan mo, pag tinanong mo sila, ganyan ang itsura mo, yan ba ang gusto mo mangyaring buhay? Hindi po, uso lang po kasi. Diba? That is fake intimacy na sinasabi ni Sir Dominic. That is not your real passion. Yan ang tatandaan nyo. Bakit? Isa sa mga dapat ninyong tandaan, kapag kayo ay nasa digital Babylon, asahan nyo na merong ano dyan, spiritual warfare. Amen. Now, Amen. Sir, paano yan? Nasa panahon tayo na ganyan. Yep. Kaya kayong mga namumuhay sa digital Babylon, asahan mo, merong warfare dyan. May spiritual warfare dyan. Kaya nga, alam mo, Sir Dominic, dito, sabi ko nga dito, Christians are called, young people Christians are called to discern and resist the negative influences of digital Babylon. Yan ang dapat ninyong tandaan. Tinawag kayo ng Diyos na magkaroon ng tamang choice na hindi lang basta tamang choice, kundi i-resist ang negative influences ng digital Babylon. Sir Dom, walang positive. Yan ang dapat na makita ninyo. Walang positive na influence ang digital Babylon. Kasi kung may positive influence ang Babylon, sana hindi sila sinira ng Panginoon. Di ba? Bakit? Tinan nyo, alam nyo, from the very beginning pa lang, the goal of Babylon, sabi ko nga, Sir Dom, to become greater than anyone else. Abay, nakalimutan nila na kung tingin nila sila ay greater, hindi sila pwede maging greater than God. Amen. Kaso wala eh. Ang ginawa nila para mapaniwala nila ang sarili nila that they are greater than anyone else, anong ginawa nila? They took God out of the picture. Kaya nga gumawa sila ng tore. Bakit? Gusto nilang patunayan na maaabot namin ang Diyos, yung pinaparoonan ng Diyos, maaabot namin yan, hindi namin kailangan ng panalangin, hindi namin kailangan ng ganito, maaabot namin yan. Anyari. Naabot ba? Hindi man.
Oh. Si Rahman, dili nagkaintindihan ng mga pips. Oh. Di ba? Hindi sila nagkaintindihan. Nag-songkay lang na sila. Oh, naghalo-halo na yung lingwahe nila. Lumabas na yung mga bagay-bagay sa ibabaw ng lupang ito. Oh, so ano nangyari ngayon? Wala nangyari. Di ba? If you will think that you will be greater than God, kalimutan mo na yung pagiging greater mo. Because you will never be greater than God. Yan ang pinakamagandang lesson na tandaan nyo dito sa Digital Babylon. If you will try to live in Digital Babylon, asahan mo na balang araw, nakakalungkot mang isipin, nakakalungkot mang sabihin yung salita, pero asahan mong ibababa ka ng Diyos. Alam mo Sir Dominic, that's the, I don't know Kaya siguro, wait lang, bababaan ko nga to. Yan. Alam mo Sir Dom, kung bakit sa tingin ko isa sa mga pinaka naging unang problema ng Babylon is the crisis of authority. Kasi inangat na nila masyado yung sarili nila. Alam mo, kung titingnan mo Sir Dominic, yan yung ngayon trend ng mga kabataan. 'Di ba? Yung tinuturo ng Digital Babylon, you can be this person. 'Di ba? And if you will be this person, kaya mong kontrolin ang future mo. Aroy, familiar, 'di ba? Anong sasabihin sa'yo? You can control your future. Ano kasi, Papa Jesus? Oh. Diba? Hindi mo pwedeng kontrolin. Tanging Diyos lang ang nakakaalam ng future mo. Remember, He is the same yesterday, today, and forever. Forever it talks about your future. Oh. Paano mo makokontrol yung future mo? Yung Diyos na meron ka, nasa future na. Sige nga. Yung Diyos mo ngayon, siya pa rin yung Diyos mo pagtanda mo. Oh, hindi siya magbabago, ikaw magbabago ka. Oh, pero siya hindi siya magbabago sa iyo. Kaya nga, yan ang Sir Dominic, that's the problem nowadays. Tuturuan ka ng mga tao ngayon, tuturuan ka ng Digital Babylon. If you will still living in Digital Babylon, it will teach you na iangat ang sarili mo. Pero ano bang sabi ng Bible? Sino dapat maiangat? Hindi ang tao, kundi ang Diyos. Kaya nga, di ba, sabi ng Bible sa Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. Oh, di ba? In the Lord, for this is right. You are not obeying your parents. You are not obeying those person who are in authority in the eyes of the people. Bakit? For you to be right in the eyes of the people? No, hindi yun ang pinaka goal ng Ephesians 6:1. You should obey your parents in the Lord, for this is right. Sapagkat sa harap ng Diyos yan ay tama. Maaring ngayon, ang ituturo sa'yo, hindi mo naman kailangan. Alam mo, Sir Dominic, bilang nagpabalik-balik sa Amerika, alam mo bang naka-witness ako dyan mismo? Nasasabihin, bakit ba papayag ka ba na ganun ka lang pagsasabihan? Ikaw ang nagbabayad sa bahay na to. Oh yeah, kasi alam mo naman, sa Amerika, usong-uso yan. Pag 18 ka, hiwalay ka na. Oh, magkakaroon ka na ng sarili mong apartment. Magkakaroon ka na later on, magkakatrabaho. Pag graduate mo, magkakatrabaho ka, magkakaroon ka ng sariling bahay. Kaya nung dinalaw siya nung magulang niya, sabi, meron lang gustong sabihin na, eto dapat maganda to dito. Anong sagot ng isang repa-tropa pits natin doon? Pilipina yun, ha? Anong sabi niya? Papayag ka na, ganun. Dapat masunod ka dito. Ikaw na nagbabayad nito. Hindi ko alam kung pabiro niyang sinabi kasi tumawa kami lahat dun Oh. Hindi ko alam kung gano'ng katotoo, kung seryoso ba yun. But the truth, ganun talaga, Sir Dominic, ang ituturo sa'yo. Kailangan ikaw ang maangat sa ibabaw ng lupa na ito. That is, sabi nga ni Sir Dominic last week, fake intimacy. Yung passion mo, alam mo naman yan ito yan, young people. Kung tatanungin ko kayo, is that really your passion? Sundan si ganito. Gayahin si ganito. Is that really your passion? Is that really the thing that you love to do? No. Whether you admit it or not, you're just following the trend. Sumusunod ka lang. Whether you admit it or not, magalit ka sa akin ngayon, I don't care. As long as the Bible is the one na na tinuturo dito, so be it. But I will stand with the Bible, with the Word of God at sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Whether you admit it or not, you're just following the trend. Sa tanggapin mo man sa hindi, Team Focus, nagkaroon ka lang ng interest
na baka sakaling sumikat ka. Na baka sakaling hangaan ka ng tao. Siyempre, nakikita mo si Sir Dom, sige, mukha kang mas mayaman kaysa sa akin, ha. Mas magmumukha akong mayaman sa'yo ngayon. Pasok, digital. Digital age, tira sa digital Babylon. Hi vlog, welcome to my guys. Yung bibili ka na ngayon, gagastos ka na ng mga ganito-ganito. My question is that really your passion? That was legitness. Is that really the one that you love to do? Hindi. Kalahin mo yung mga, kaya nga yan ang tanong ko, Sir Dominic, sa mga mas pumipiling magrebelde kaysa sumunod. Tanongin ko, anong mas mahal mo? Eto, na mukha ka lang binuhay, o yung magulang mo na totoong bumuhay sa'yo? Amen. Is that really the one that you love? The digital or the real person? Yung bumuhay sa'yo, nagpakain sa'yo, nagpalaki sa'yo, nag-provide lahat ng pangangailangan mo, nag-provide higit sa lahat ng totoong kasiyahan. Ito, fake na kasiyahan lang. After the video, kalain mo for 3 minutes ka lang, mapapatawa niyan. After the video, malungkot ka na ulit kung totoong may problema ka. Diba? Minuto ka lang, papasayahin ito. Ilang oras ka lang matutuwa sa pinapanood mo. 1:45 lang yan. Ganyan lang ang kasiyahan na maidudulot sa inyo yan. How about after that? Di ba? Kaya kung makikita nyo, that is the digital Babylon. If you will try to live that, sabi nga dito, basahin natin. In the book of Proverbs chapter number 30. Dito ang sabi dito ng Bible. There is a generation whose teeth are as swords and their jaw teeth as knives. Now, tinan nyo ito. To devour the poor from off the earth and the needy from among men. Nakikita mo, Sir Dominic, yung parang yung isang klase ng henerasyon na parang pag hindi ka belong, tanggal ka. That is what is happening nowadays if you're not careful, young people. Kaya nga pinipilit mo laging maging belong. Pinipilit mo laging maging in. Kailangan may ganito ako para in ako. Kung yung isang tropa ko may 2 cellphone, dapat 4 sa akin. Para saan? Sige nga. Dapat ganito. Naku, meron na siyang, alala ko, may ganyan dito dati. Mambihira. Pag may laptop ka, dapat may laptop din siya eh. Ayun, nawala. Di ba? Grabe ngayon, Sir Dominic. Talagang tuturuan ka na iangat ang sarili mo. Pero tandaan mo, yan ang sinasabi ng Bible. Tanggalin mo, there is an spiritual warfare between you and the digital Babylon. Kung ikaw ay Kristiyanong kabataan ngayon, makipaglaban ka. Huwag kang magpapalit ng address. Baka ang address mo maging lot 6, block 6, phase 6, 666 na yun. Gehenna Street. Hell Village. Baka doon ka na maging doon ka na tumira. Tandaan mo, yan ang gagawin sa'yo. If you will try to live in digital Babylon, if you are one of those generations that are living in digital Babylon, tandaan mo, delikado buhay. Mas pa yan? Mas delikado pa yan kaysa doon sa lugar na delikado sa Manila. Mas delikado pa yan sa tinitirahan mo ngayon. Mas delikado pa yan, kapatid, sinasabi ko sa iyo kung ikaw man ay nakatira dito sa sinasabi natin na pag lumabas ka sa street, parang titingnan ka kagad ng masama ng tao. Kung ikaw ay namumuhay sa digital Babylon, mas delikado pa yan sa sinasabi mong street. Yan ang tatandaan mo. Bakit? Bago ko ipasa kay Sir Dominic, tandaan mo, ang tinitira ng digital Babylon is not the outward, but the inside. Amen. Dalawa lang ang target ng digital Babylon. Pag nakuha ng digital Babylon ang puso at ang isip mo, tapos ka na. Pag napatira ka na, pag hinayaan mo na tumira na ang puso at isip mo sa digital Babylon, sabi nga ng laro, game over. Tapos ka na. Tapos na. Denied entry ka na sa langit. Tapos na ang usapan. Bakit? Nakuha ka na eh. Kaya tandaan mo, ang pinakamaganda is lumaban ka na matuto kang mag-discern.
matutunan mong alamin, ops, mali na to. And after you discern the right between the wrong, you resist it. At kapag na-resist mo yan, anong i-resist mo? All the negative influence in Digital Babylon. Sir Dominic. Amen. Good evening po ulit, Team Focus. And Sir Maki, thank you sa share nyo po ngayon. Alam nyo, Team Focus, unti lang naman sabihin ko Pero alam nyo, sayang din yung ganun na ginagawa natin, Team Focus. Dagdag ko lang dun, sir. Di ba, piling natin, Team Focus, dahil dun sa social media, sa cellphone, na akala natin yun yung nagbibigay ng kasiyahan sa atin, di ba? Pero kung imagine niyo, sinong nagbigay, sinong bumili ng cellphone na yan? Yeah. Di ba? Sinong bumili niyan? Siyempre, magulang mo. Ang maniwala ko sa'yo, hindi. Okay? Sinong bumili ang magulang mo? Tapos sabihin natin, yun ang technically, okay? Sila pa rin yung source ng kasiyahan mo. Magulang mo, Team Focus. Pero ito yan. Okay, balik tayo sa pinag-uusapan natin, Team Focus. Anong Team Focus? Idagdag ko lang doon sa, di ba, doon sa fake intimacy na dinadala sa atin. Ang dadalhin sa atin yung Team Focus, we will learn how to avoid responsibility. Accountability, Team Focus. Kasi narinig nyo yung sinabi kanina ni Sir Maki, sabihin ng maraming kabataan ngayon, oh Brad, mukha kang ano ngayon ah. Tapos ano sasabihin ng Team Focus? Di sir, kasi ano yun uso yun ngayon Oh, di ba? So pag nagkamali ka, dahil dun sa uso na yun, anong sasisihin mo? Yung uso. Oh, anong mangyayari ngayon? You're avoiding responsibility, Team Focus. Hindi lang sa ganyan. Hindi lang sa ganyan, Team Focus. Kahit sa pamumuhay mo ngayon, Team Focus, sa daily lives natin, dahil sa mas gusto nating gawin, yung tinatawag natin na passion. Okay? Yung sinasabi nga ni Sir Maki, mas pinipili nating sundin yung passion natin. Anong nangyayari? We are avoiding responsibility. Yung mga bagay na dapat mong gawin sa buhay mo, Team Focus. And gusto kong ulitin yung sinabi ni Sir Maki, gusto mo ba talaga yung ganyang pamumuhay? Kasi marami ngayon, Team Focus, yung mga nakikita natin sa social media, marami silang binitawan bago nila nakamit yung ganyang estado ng buhay nila. Maraming nawala sa kanila. And I am so sure, karamihan ng mga napapanood natin sa social media ngayon, hindi maganda ang relasyon nila sa kanilang mga magulang. Okay, hindi lang sa mga magulang, doon sa mga tao that really matters sa kanilang buhay. Nakakalungkot, Team Focus. We idolize them. We strive to be like their lives, to live their lifestyle. And yet, ang hindi natin napapansin, Team Focus, hindi talaga natin gusto yung buhay nila. Di ba? Pag nakamit na natin, let's say nakamit na natin yung gusto natin na pamumuhay na nakikita natin sa social media. Pag tumingin ka ulit sa likod mo, sa past na ginawa mo, maraming nawala sa'yo. Nawala ang church, nawala ang simbahan, nawala ang magulang mo. Kasi crisis crisis sa authority. Hindi ka na sumusunod sa magulang mo. In other words, wala ka nang susundin. Ikaw na lang ang nasusunod sa buhay mo. So ngayon, sino nang nawala sa buhay mo ngayon? Ang Diyos, ang simbahan, ang pamilya mo, ang magulang mo, area leader mo. So naintindihan mo yung Team Focus. Yung mga tao na talagang nagkikare para sa'yo, nawala na. Bakit? Kasi sinusunod mo yung passion. Okay? Sinusunod mo yung yung Digital Babylon. Sinabi nga ni Sir Maki, sabi mo, di sir, kasi uso yan ngayon Yan na uso ngayon. Tingin natin, Team Focus. Ang di pa natin napapansin, ang pinopromote, Sir Maki, total binanggit nyo po kanina, dugtong ko lang. Alam nyo yung usong-uso ngayon, kasi parang sinabi nyo kanina may fourth year na naka-short. Tayo dyan. Okay? Alam nyo yung pinapakita ng social media ngayon, Team Focus, fake intimacy. Nakikita nyo ngayon sa mga palabas, ano yun? Yung sa edad nyo na 13, 14, or 13, gusto nyo meron na kayong mga syuta. Di ba? Meron kayong mga boyfriend, girlfriend ba? Hindi yan ang totoong hindi yan ang totoong intimacy sa buhay mo, Team Focus. Di ba? Pinag-uusapan na natin dito. Hindi ka dadalhin yan sa conviction na pananampalataya. Kasi feeling mo, masaya ka. Di ba? Yan ang Pero pag nawala pag nawala yung relationship mo na yan, anong gagawin mo? Hanap na naman ng bago. Bakit? Kasi yun ang uso sa social media
So in other words, you are avoiding accountability. O, nagiging irresponsible ka ngayon, Team Focus. Yan ang tinuturo sa atin ng social media, ng digital Babylon. Katulad na lang ng sinabi ni Sir Maki kanina. Instead na palapit tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon, nilalayo tayo niyan. Mas malapit ka doon sa kultura ng mundo. Ngayon, hirap na tayong sundin yung naririnig natin sa pulpito. Instead na masaya ka instead na ini-enjoy mo, 'di ba? Yun yung gusto kong yung tinanong ni pastor sa youth camp noon. Yung pamumuhay mo ba ngayon, Team Focus, yan ba talaga yung gusto mong pamumuhay? Kung isa kang young people, isa kang Team Focus ngayon na mamumuhay sa digital Babylon, is that the life that you really want to live in? 'Di ba? Baka mamaya doon ka na doon sa sinasabi ni Sir Maki, 666 Road. 666 Street. Yan ang gusto mo You're living in hell. Namumuhay ka dito sa Pilipinas, sa mundo, pero you are living life as hell. Diba? Instead na masaya ka, yes, Team Focus, masaya ka ngayon sa natatamasa mo, pero pag nawala yan, ayan na yun, diyan mo marirealize na fake pala yan. Fake pala yan. Doon mo lang marirealize, pag mag-isa ka na sa kwarto mo, pagtingin mo sa dingding, nakahiga ka, nagmumuni-muni ka, hinihintay mo yung tulog. Ayun. Makikita mo yung sarili mo. Ay, hanggang doon lang. Hanggang doon lang pala. So, ano ngayon ang nangyari? Fake intimacy. Doon mo maalala, yan, sila pastor, sila Sir Maki, area leader mo, magulang mo. Doon mo maaalala yung mga naririnig. Yung ngayon, pinag-uusapan natin ngayon sa Staying Alive. Diyan mo sila maaalala and you will see na yung pamumuhay natin, fake pala. Yung success, yung mga likes na gustong-gusto natin ma-receive sa social media, fake pala. Kasi nawala na, tapos na yung uso tapos na yung trend. Diba? Nandun ka sa trend, pinamumuhay mo yung trend, sikat ka dahil sa trend na yan. Ngayon, nung hindi na yan yung trending ngayon, laos ka na. So ngayon, nung laos ka na, gusto mo, hinahanap-hanap mo ulit yung trend na yun. So ngayon, pag mag-isa ka, sana. Nasaan na yung nasaan na yung mga likes. So ngayon, makikita mo yun sa comments, puro basher na. Yun na yung nagpalit. Di ba? Sabi nga kanina ni Sir Maki, wala nang nag-i-sponsor sa'yo para gawin yung mga dapat mong gawin. Kasi hindi na yung trend ang ginagawa mo di ba? So nakakalungkot yung focus. Remember lang yung mga sinasabi natin dito sa Living in Digital Babylon, sa Staying Alive. Hindi yan ang tamang pamumuhay, Team Focus. Real, okay, real. Hindi yan yung real, hindi yan yung authentic na pamumuhay. Okay, superficial lang yan, Team Focus. Hindi ka dadalhin yan sa totoong success. Okay, ang magdadala sa iyo sa totoong success, nandiyan na sa bahay mo. Yung mga kausap mo dyan, magulang mo, simbahan, at higit sa lahat, Diyos. Yan po, Sir Maki, yan po. Yeah, kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, Team Focus. At wag na yung kakalimutan yan. Sabi ko nga, ako talaga, Sir Dominic, alam mo, lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon na ako ay binigyan niya. I'm not saying this because I'm His son, or kundi I will say this sapagkat isa rin akong kabataan na lumaki dito sa simbahan before. So, ngayon, nasa married life na tayo, nasa family life na tayo. And all those things, as I recall those things na ginagawa sa atin ng ating pastor, bibihira ka na makakita ng isang pastor na totoong may puso para sa kabataan. Amen. Amen. Na honestly speaking, he will, if you need to be corrected, iko-correct ka kumbaga, in short, wala siyang kinakatakutan. You cannot pay him when it comes to correcting you. Marami nagtangka, pero salamat sa Panginoon, wala nag-succeed. Grabe yung protection ng Panginoon sa ating mahal na pastor na, kaya nga sabi ko, salamat, and I am proud to say that by the grace of God, meron ako isang pastor na hindi kayang bayaran ng pera. Madali lang. Sabi ko nga, young people, kung titingnan ninyo lang, kung iisipin nyo, everything in this world is paid. Kaya nga sabi ko, yung hinahangaan nyo, that's the reason why they are doing it, because they're paid. They're paid to do it. Akalain mo, Sir Dominic, the truth of the matter is, I'm not a basher, Hindi ako basher. And if you will bash me on social media,
Wala akong problema. That is social media life. No. Wala, hindi ako magagalit dyan. Sabi ko nga, pambira. Kita mo yung gigil ng tao doon sa page natin. Diba? Grabe. Halos kung paano nila. Kaya nga, wag po kayo magpapa-apekto doon. No, wag po kayo magpapa-apekto doon kasi that is social media. Kaya kung hindi kayo handa sa pagbabash, wag kang mamuhay sa social media. Wag ka dyan, alis ka dyan. Nakaraan, nag-uusap kami ni Real Admiral Trinidad, ni Sir Roy. Nag-uusap kami ni Sir Roy noong nakaraang gabi. Ganon, pambira talagang grabe. Grabe ang social media. Ang bilis kumalat ng mga fake news. Ang bilis kumalat lahat. Grabe. Pero kung magpapa-apekto ka dyan, at yan ang susundan mo, tama yung sabi ni Sir Dominic. Dahil bayad ka, wala kang magagawa. Tingnan nyo. Familiar. Sa lahat ng mga nangungupahan dyan, shoutout sa inyo. Diba? Pag sinabi ng landlord mo na huwag mong babaguhin yan, kahit gusto mong baguhin yan, hindi mo pwede baguhin yan. Pag sinabi, meron kang gustong ma-improve. Diba? Meron kang gustong i-improve. Ito, improve. Ganyan, improve ko to. Pero pag sinabi ng landlord, wala kang babaguhin dyan. Ayoko may titibagin ka dyan, ayoko may dadagdag ka dyan. Wala kang magagawa. Ganon kapag bayad ka. Na pag tumira ka sa digital Babylon, tandaan mo, bayad ka. Bakit? Pansin mo ba? Pilitin mo man at gustuhin mo man baguhin sarili mo, di mo na mabago-bago. Bakit? Bayad ka eh. Mukha kang, joke lang. Di ba? Mahirap, Sir Dom, kapag hinayaan mo. Team Focus, mahirap kapag hinayaan ninyong maging bayad kayo ng mundo na ito. Tandaan nyo, Team Focus, tandaan nyo to. You are bought with a price. Tandaan nyo, yung bumili sa atin mula sa sinful nature natin ay mas makapangyarihan pa kaysa sa pagbayad ng digital Babylon sa inyo. Kaya wag na wag nyo ipagpapalit yun. You are bought with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Kinuha ka niya doon. Sipin mo, ngayon babalik ka. Parang wala nang sense. Diba? Kaya, again, Team Focus, again, we're not here to condemn you. We're not here to judge someone, but we are here to encourage you that it is much better to live according to the purpose of God in our life rather than live in digital Babylon. Okay? Hanggang dyan muna tayo at sa mga susunod ay meron tayo pang magandang tandaan nyo. May 2 Thursday pa tayo. Kaya I am praying na hindi kayo magsawa sa topic na ito sapagkat maraming nagte-testify na maganda at matulungan sila ng programang ito. Make sure that you're one of those generation that doesn't live in digital Babylon. Magandang gabi sa inyo lahat. Boy, shoutout. Pasok! Good evening, Team Focus! Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po. Maraming salamat kay Sir Maki, kay Sir Dominic sa napakagandang topic natin. No, patuloy na pinag-uusapan natin patungkol sa living in digital Babylon. No, I hope na mga young people na marami tayong natutunan sa ating topic sa ang tawag dito mga episodes na ito na napakinggan natin. 'Yon. And syempre, shoutout natin yung mga kasamahan nating Team Focus. Amen. No, unahin muna natin yung mga bisita. Amen. Yan, unang-una at nag-iisa lang, no? Kung di ako nagkakamali, tuloy nag-send mula sa South Border Pinagbuklod Station. Ayan, ito ay si Ashley De La Cruz. Ayan. Di ko sure kung isa lang ba talaga to o tatlo to eh. No? Shoutout kay EJ, no? Si EJ nag-send kasi nito eh, si EJ. Kagrupo ko to sa Prayerful Daniel. Syempre, iniba niya eh. Nabawasan kanina 3. Ayan, ngayon isa na lang. Ayan, pero shoutout. Si Ashley. Ayan, shoutout din kay EJ. Andyan sa lahat ng mga kasamahan natin, siguro nasa Google Meet din sila. Ayan, nandyan sa Pinagbuklod Station. Shoutout po sa inyo lahat. Syempre kay Gab, yung mga grupo ko na Prayerful Daniel. Ayan, syempre, shoutout din kay Jonard mula dyan sa station nila Sir Emilio. Magkasama sila ni Brother Joe. Brother Joe pala, sorry. Brother Joe. Ayan, shoutout kay Brother Joe sa mga kasamahan mo dyan sa station mo. Ganon din kay Sir Emilio. Ayan, shoutout din kay Brother Ian. Nakagrupo din natin. And syempre, shoutout din natin yung mga kasama nating individual na mga Team Focus. Yan, dyan na po kasama po natin mga nag-shoutout. Mga nag-send ng picture. Ano ba yan? Dyan sa ating mga messenger na GCs. Dyan na po si Rica May, si Ruth, ang Tenerife Sisters, ang Akiller Sisters, si Ate Chanel, si Ma'am Rian Marcelo, at si Janine Casemayor. Yan, kasama po natin siya sa
I think yung iba rin po natin mga nag-send ng picture. Kasama rin po natin sa Google Meet. Yun, Ayan. amen. So shoutout na rin po natin yung mga yan sa Google Meet. Andyan sila Ate Sharon, yung Station, station nila Southeast, Southeast. Mondejar. Mondejar, yan. Mondejar. Yan na Ate Sharon. Si, sino pa Yan, ba yun? kaway-kaway kayo pag binanggit yung station nyo. Andyan sila, dyan po sa account ni Ariel Sablon at si Ate Chanel. Yan, kay Ate Chanel. Dyan sa account ni Ate Chanel. Pati na rin po ay Loralie Calzada, kay Jeneline Balubay, kay Jan, meron din pong kasama ngayon yung sila Sir Nino Dugan. Ayun, Sir sa Nino Pasig, Google Meet. Southside area. Amen. Shoutout sa inyo. Po, kina Linya Lakbayan, kay Janine, kay Brian Salazar, yan si Brian Salazar, kay James, ano si James. Dyan rin po, of course, si Rishara at sino yung station? Oo, station. Ayan, namin na yan yung Rishara. kanina, yung may Yan bisita. pinagbuklod. Yan, Oh, pinagbuklod. yan. Kaway kayo po kayo dyan sa mga pinagbuklod. Ayan, sa pinagbuklod. Yan. Sa mga Mga pinagbuklod. sa mga pinagbuklod. Sige. Mali. Ayos. Eh, shoutout ko rin po yung aking grupo, ang Kind Philip, at Yun. ang aming magiting na leader, Sir Jairo Centea. Yes, sir. Ayan. Nawala ngayon? Where art thou? Where art thou? Tama. At ayun lang po yan. May shoutout. At syempre, gusto ko uling muli shoutout lahat ng mga grupo ng ating Team Focus. Amen. No, unahin na natin sa mga lalaki, no? And syempre, dyan sa Courageous David and Submissive Samuel, no? Shoutout sa inyong leader, Sir Jericho. Yan, syempre, kanina, shoutout ko yung Prayerful Daniel, shoutout sa inyo. And sa Kind Philip, Amen, and shoutout amen, ni Brother amen. JJ, sa leader nyo, kay Sir Jairus, no? Where art thou? Nahanap ka ng kagrupo mo. And syempre, sa grupo ng Trusted Timothy. Amen. Ayan, kay Sir Dominic, kanina. Alam ko, ilang beses na kayo sinoutout niyan. Yes. Ayan, and wala na bang nalimutan sa mga lalaki? Ito lang, sir, no? Wala na. Ayan, syempre. Wala Okay na na. yun. Ay, may Sakar kay Sir Ruben. Sakar, sabi ko sa'yo eh. Ano ba yan? Sabi ko sa'yo eh. Sorry. Sabi ko, wala na. Yari tayo din. Sorry, Brother Ruben, no? Di ko kasi nakita eh. Sorry. Ayan, syempre. Shoutout din sa mga grupo ng mga ladies, no? Valorous Jael, sa Excellent Esther, Obedient Ruth, Noble Naomi, Faithful Priscilla, Honest Anna, and yun lang. Yo. Ayan, shoutout sa inyo and I hope, no, bagamat yung iba hindi active sa ating GC ng Team Focus, pero we are hoping na active kayo sa mga grupo nyo, no, sa bawat grupo nyo. Yung iba namin, yung ibang sinoutout kanina, yun, mga nag-send lang yun sa ating mga Oo, GCs. yun, sa pangkalahatan. Pero Yeah. sa by group, sana, prayerfully active pa din kayo. Man. So yun Yun lang lang, po sir. ating shoutout, and back to you, sir. Yung, Back to you, kaya sir. shoutout again sa lahat ng mga nasa Google Meet, sa mga stations natin dyan. Kaway-kaway kayo. Good evening po. Yan, sa lahat ng mga nasa stations, magandang gabi muli sa inyong lahat. And meron ng sa mga taga-tagig, may hashtag na lumabas. Pambihira Uy. naman. Hashtag, walang pasok. Masaya na naman ang mga taga-tagig at may lumabas ng hashtag walang pasok from kinder to grade 12 public and Uy, private grabe. July Mahaba-haba. 18, 2025 Masarap na naman tulog. Friday. Uy, Masarap pa naman matulog. Umuulan. yan yung gusto nilang Lumabas na announcement. naman ang paboritong hashtag ng mga Walang Ah, pa. hindi. Seryoso ako Galing to sa I Love Taguig. Kaya pumunta kayo doon sa page nila. May kita nyo dyan. Hashtag. Lumabas na ang pinaka-paboritong hashtag ng mga tao. Public and Pambira. private. Ayos. Alam mo kung bakit good news to? Hindi dahil sa walang pasok. Bakit? Makakasama kayo sa saturation ng mga area Yun. boys. Sir, may practice Yes. ako. Okay. Stay safe, Tagigenyos. Hindi, seryoso to Hindi ako, dito fake news. Okay? So, kaya alam nyo, pinaka the best if you can join the area saturation tomorrow with your, ask your area leaders or team leaders from your area, team or mga sub-area leaders, should I say. No? Maganda yan. Magsama-sama mga kabataan. Sama kayo sa mga saturation follow-up ng bawat areas. Alright? So hanggang dyan muna tayo. I hope you've been blessed by our program this evening. And sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of the program Staying Alive Team Focus. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Dominic and the shoutout boys, Sir Steve and Brother JJ. And we will see you on the next episode of your favorite evening program. This is Staying Alive! God bless you all. Have a blessed evening ahead. Bye-bye.